Mga kapatid ko kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Richard. Kung meron tayong panahon upang pagtuunan ang pagbasa at pagbulay-bulay sa istorya ng ating panampalataya at ng ating simbahan, masasabi natin na may maraming yugto sa istorya ng simbahan at panampalataya na kung saan ang ito ay nakaranas ng masidhing pag-uusig. Alam natin na marami ang nagbuhis ng kanilang buhay para sa kanilang panampalataya, paniniwala at pananalig sa Diyos. Marami ang namangha sa kung paano naging matatag ang mga inusig at pinatay dahil sa kanilang panampalataya, dahil sa ayaw nilang iwanan ang kanilang pananalig sa Diyos. Mapait man ang karanasan nito sa istorya ng simbahan, ngunit alam natin na bawat dugo na nahulog sa lupa pagkatapos maibuhis ang sariling buhay para sa panampalataya, marami ring mga namumunga sa panampalataya dahil nakita nila kung gaano kagalak ang mga taong naging martir sa panalig at panampalataya sa Diyos. Galak na puno o sasabihin natin, pag-asa na puno ng kagalakan. Dahil alam ng bawat mananampalataya sa ating Panginoon Kristo na ibibigay at sa katuparan ang pangakong ibibigay niya sa lahat ng naging matatag at tapat sa pananampalataya at pagmamahal sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Sa panahon natin ngayon, alam natin at batid natin na ang apat na ebanghelyong isinulat para sa atin ay araw-araw. Ito ay ipinapahayag ng lahat ng simbahan sa buong sulok ng daigdig. Alam ni Juan na ang pananampalatayang ipinapahayag sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo ay daraan at daraan sa mga masidhing pagsubok. Ang mananampalataya ay ganoon din. Uusigin dahil susukatin kung gaano kalalim ang kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Uusigin ang katapatan na meron sila sa pagmamahal nila sa ibinigay na pag-ibig at buhay ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng binyag. Totoo, maraming naging martir at marami ding umalis at iniwanan ng pananampalataya dahil sa takot. Ngunit sabi nga ng Panginoon, darating ang panahon na kung saan ang kung sinong mayroong pananampalataya ay bibigyan pa ng masigit. Ang kung sinong ayaw na maging manatilit tapat sa pananampalataya ay tatanggalan ito, dadalhin sa apoy na walang hanggan ng kamatayan doon sa impyerno. Alam natin, ng kamatayang walang hanggan ang siyang ang hindi pagkaroon ng pagkataon na makita ang Diyos doon sa kaharian, sa kalangitan. Kaya mga kapatid, tayo ay nihikayat ng simbahan na pagnilayan ang apat na ebanghelyong ipinapahayag sa atin upang ang mga ito ay maging karunungan na magbibigay sa atin ng lakas loob na harapin ang mga pagsubok at pag-uusig sa ating pananampalataya. At upang magkaroon tayo ng pag-asang puno ng kagalakan na kahit hindi natin nakikita personal man ang Panginoon sa mundong ito, alam natin na siya'y ating makikita
magkakaroon tayo ng pagkataon na makalapit sa Kanya doon sa Kanyang trono, sa kaharian doon sa kalangitan. Sana po lahat tayo, kahit pa may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, bigyan natin ng pagkataon ang Diyos na siyang magbigay sa atin ng kaginhawaan sa pamagitan ng papalat biyaya ng buhay na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Huwag nating kalimutan ng panampalatayang ating natanggap ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asang puno ng kagalakan na ang Diyos ang siyang ating maging gantimpala sa wakas ng panahon. Amen.